Ngunit ang mga taong bayan ay patuloy na nag-aalay sa kanilang mga handog sa Diyos sa mga sagradong burol sapagkat wala pa noong naitayong bahay, sambahan para kay Yahweh. Mahal ni Solomon si Yahweh at sumusunod siya sa mga tagubilin ng kanyang amang si David. Subalit nag-aalay din siya ng handog at nagsusunog ng insenso sa mga altar sa burol. Minsan, pumunta si Solomon sa Gibeon upang maghandog sapagkat iyon ang pinakatanyag at sagradong burol na ah, nakapag-alay na siya roon ng daang-daang handog at na sinusunog. Kinagabihan, samantalang siya'y naroon pa sa Gibeon ay nagpakita sa kanya si Yahweh sa isang panaginip at tinanong siya, "Ano ang gusto mong bigay ko sa iyo? Sabihin mo," wika sa kanya. Sumagot si Solomon, "Kinahabagan ninyo at tunay na minamahal ang amang si David. Dahil naging tapat siya at matuwid siya sa inyo, naging malinis ang kanyang puso at pinagpatuloy ninyo ang inyong tapat na pagmamahal sa kanyang nang bigyan niyo siya ng isang anak na ngayon nakaupo sa kanyang trono. Yahweh aking Diyos, ginawa mo kong hari bilang kahalili ng aking amang si David. Kahit ako'y bata pat walang karanasan, ngayon nasa kalagitnaan ako ng iyong bayang pinili, bayang hindi mabilang sa dami. Bigyan po ninyo ako ng karunungan. Kailangan ko ang pamamahala at kakayahang kumilala ng mabuti sa masama. Sapagkat sino po ba ang may kakayahang maghari sa napakalaking bayang ito? Dahil ito hiniling mo, Solomon, dahil ito ang hiniling ni Solomon, nalugot sa kanya si Yahweh. At sinabi sa kanya, dahil hindi ka humiling para sa iyong sarili ng mahabang buhay o kayamanan o kamatayang iyong mga kaaway, kundi hiniling mong karunungang kumilala ng mabuti sa masama. Ibibigay ko sa iyo ang hiling mo. Bigyan kita ng karunungan na walang kapantay, maging sa mga una, sa mga susunod pa sa iyo. Ibibigay ko rin sa iyo ang mga bagay na hindi mo hiningi, kayamanan at karangalan, hindi mapapantayan ng sino mang hari sa buong buhay mo. At kung mamumuhay ka ayon sa aking kalooban, kung susundin mo ang aking mga batas at ang utos tulad ng ginawa ng iyong amang si David, pagkakalooban kita ng mahabang buhay. Nagising si Solomon noon niya nalaman na siya'y kinausap ni Yahweh sa panaginip. Pagbalik niya sa Jerusalem, pumunta siya sa harap ng kaban ng tipan ni Yahweh at nag-alay ng mga handog na susunugin at mga handog para sa kapayapaan. Naghanda rin siya ng isang salusalo para sa kanyang mga tauhan. Verse 16 po, sabi po dito, isang araw, pumunta sa hari ang dalawang babaeng nagbibenta ng panandaliw ang aliw. Ang sabi ng isa, "Mahal na hari, kami po ng babaeng ito ay nakatira sa isang bahay. Nanganak po ako habang siya'y naroroon. Pagkalipas ng 3 araw, nanganak din po ang babaeng ito. Wala po kaming ibang kasama roon. Isang gabi, nadaganan po niya ang kanyang anak at ito'y namatay. Malalim na ang gabi nang siya'y bumangon at habang ako'y may natutulog, kinuha niya sa tabi ko ang aking anak at dinala niya sa kanyang higaan at inilagay naman sa tabi ko ang kanyang patay na anak. Kinaumagahan, bumangon po ako upang pasusuhin ang aking anak, ngunit natagpuan ko na lang na ito'y patay na. Subalit nang pagmasdan ko pong mabuti, kilala kong hindi iyon ang aking anak. Tumutol naman ang pangalawa at sabi, "Hindi totoo yan, anak ko ang buhay at sa iyo ang patay."
lalo namang iginit ng una, hindi totoo. Hindi totoo yan. Anak mo ang patay at ang akin ang buhay. At ganito ang kanilang pagtatalo sa harapan ng hari. Kaya't sinabi ni Solomon sa isa, sinasabi mong iyo ang buhay na bata at sa kanya ang patay. At sa ikalawa, ang sabi naman sa iyo ay ang buhay ay kanya at sa iyo ang patay. Kaya nagpakuha ang hari ng isang tabak at dinala sa kanyang dinala nga ng isang tabak. Sinabi ng hari, hatiin ang batang buhay at ibigay sa kalahati sa bawat isa. Ang kalahati sa bawat isa. At nabagabag ang puso ng tunay na ina ng batang buhay at napasigaw, huwag po, kamahalan, ibigay po ninyo sa kanya ang bata, huwag lamang ninyong patayin. Sabi naman ng isa, sige, hatiin ninyo ang bata upang walang makinabang kahit sino sa amin. Kaya't sinabi ni Solomon, huwag ninyong patayin ang bata, ibigay ninyo sa una, siya ang tunay niyang ina. Napabalita sa buong Israel ang hatol na iginawad ng hari at ang lahat ng naroon nagkaroon ng paggalang at takot sa kanya, nabatid nilang taglay niya ang karunungan ng Diyos upang humatol ng makatarungan. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagkabasa po ng talata kung saan po aming mapagbulayan. Ngayon, O Lord, akin po muling tinataas sa iyo, Panginoon, ang aming kapatid na si Beverly na maghahayag at magbibigay po ng tulong o pangunawa, Panginoon, sa aming nabasa. Bendisyonan niyo po siya, Lord, at puspusin niyo po siya ng inyong banal na spiritu at maging pagpapala po ang aming maririnig na mensahe po sa kanya na siya pong yung gagamitin. Maraming pong salamat sa buhay po niya at sa iyo po, Diyos, ang papuri at pasalamat. In Jesus' name, amen and amen. Back to you po, sis. In Jesus' name. Wala po si Ma'am Shirley. Andito pa po ako. Back to you po, ma'am. Amen. Ko po narinig. Hallelujah. Sige po, maraming salamat po, ma'am, sa napakagandang salita ng Panginoon. Palakpakan po natin ang salita ng Panginoon na ating napapakinggan sa araw nito. So, welcome po. Mga kapatid, paalala lang po maaari lamang po na mag-self-unmute po tayo ng ating mga cellphone po na para hindi po tayo makaka-distract ng gawain ng Panginoon na habang po tayo ay nakikinig ng salita ng Diyos, ibukas po natin ating mga tenga, ang ating mga puso na kung saan po sa bawat mensahe po na ating naririnig sa mga lingkod ng Diyos na ginagamit sa araw na ito ay magiging isang pagpapala din po tayo, magiging din po tayo, magiging attentive po sa salita ng Lord. So ngayon po, welcome po sa bawat isa sa atin. Meron po tayong 14 participant sa araw nito. At ngayon, maaari lamang po na tayo po ay makinig. Ngayon, darako na po tayo sa pinaka-espesyal na gawa ito sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon sa buhay po ng ating kapatid na kung saan po na talagang ito po talagang gustong-gusto ko rin siya na mag-share ng word kasi talagang parang latigo po siya kapag nagsalita, which is na masakit po pero andun po yung pagtuturo ng Diyos sa buhay natin. So napakaganda po at saka napakalinaw na salita ng Diyos kapag tayo ay nakikinig mabuti. Ngayon po, welcome po sa buhay po ni Ma'am Beverly. Ma'am Berbs, welcome po. Amen. Praise the Lord. Salamat po, Ate Rochelle. Purihin po ang Panginoon. So, sandali lang po akong magdasal. Sa mga naka-open po, may naka-open pa yatang mic na po, para hindi ako makipagsigawan at masakit na. Lagi po kasing masakit yung lalamunan ko, gawa po ng aking pagdadalang tao. Ayan. So, glory to God po. Ayan, tayo po ay manalangin. Hallelujah. All-powerful God, my rock,
may rock, Father God, ikaw nga pong aming Diyos na bato, Panginoon Lord God, ang batong aming sandigan, ang aming refuge, Panginoon, sa bawat oras, sa bawat panahon, Panginoon, we come to you, and I come to you, Father God, to seek on you, Panginoon, na mag-rest kami in peace, Panginoon, in your presence, Panginoon, sa gawaing ito, Lord God. Lord, nananampalataya po ako that you are in control, Panginoon, at ikaw po ang magpapaunawa sa amin ng mga bagay completely beyond our understanding, Panginoon. Alam ko that your word will teach us your way because your thoughts are higher than mine, and your heavenly word, Father God, is higher than earth, Father God. Kaya nananampalataya ako that your word will surround us, will give us wisdom, will give us light that shine in all our situation, Panginoon. As we are your followers, Father God, give us the gift of wisdom as you give to Solomon to walk with you and draw ourselves closer to you, Father. Lord, ikaw po ang magbalot ng banal na dugo sa gawaing ito, anuman ang hindrances, Panginoon. Lord, your eyes is with us, Panginoon, at alam namin, O Diyos, na ikaw po, Panginoon, ang mag-i-illuminate ng aming path, Panginoon, Lord, at presensya mo na lagi kaming tumingin sa'yo, tumutok sa'yo, Panginoon, and let your name, Panginoon, na laging maitaas sa aming buhay, na ikaw ang mag-glorify, ikaw po ang maitaas, Panginoon, at ma-honor sa aking buhay, Ama. Ikaw lang po ang makita, hindi po ako, Panginoon, sa pangalan ng aking Diyos na buhay na si Jesucristo, sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Praise God. So, makikita po natin dito, no, sa verse 1, makikita nyo doon, sabi doon, now Solomon made a treaty with Pharaoh, king of Egypt. Hindi po kayo nagtataka, ano? Bakit kaya? No po, kasi nung namamahala po yung kanyang ama, no po, hindi naman nakipag-deal si David kay Paraon, no po, sa king of Egypt, no? And married his daughter. At hindi lang yon, no po, pinakasalan niya pa yung anak ng Paraon. Then he brought her city of David until he had finished the building in his own house and house of the Lord and the wall around the Jerusalem. No po, so this is not ideal, actually. Hindi po to ideal according to God's law. No po, makikita nyo kasi, doon kasi, di ba, sila Paraon kasi, they are serving they are pagans. No po, nagsaserve sila sa Diyos-Diyosan. At makikita natin sa Deuteronomy 12:13-14, ayaw po ng Lord yon, no? They are living in the higher place, sabi nga po, na tinatawag nila na po sa Gibeon. Na po. At sa kaalaman po ng bawat isa, actually, ano po, it's not the first, hindi yun yung unang asawa ni Solomon. Ano po, makikita natin at makakatagpo natin sa 1 King 14, makikita nyo doon, no, na si Rehoboam, no po, the son of Solomon, reigned in Judah. Sabi po doon, Rehoboam is 41 years old na when he become a king. So, ibig sabihin, nung king na po si Solomon, meron na siyang anak na si Rehoboam. Alam niyo po kung sino ang kanyang nanay. Ang nanay niya po, ay galing po sa 17 years from Jerusalem city, sa city po ng Jerusalem, na po which the Lord had chosen out of all tribes of Israel to put his name there, his mother name, Naamah. Na po, Ammonites. Na po, isang Ammonites. So, nung daw tumayo si Solomon po, meron na siyang, actually, may asawa na siya. No? So, this is, sa pagkakaalam po ng bawat isa, hindi ito yung unang asawa actually ni Solomon. At matatagpuan po natin yan sa 1 King 14 po, matatalakay natin. Sinabi ko lang sa inyo, baka kasi nyo na siya ang first na hindi po. No? Dahil meron na siyang 40 years old na anak na nagunguna sa Judah. No po, nung siya ay nakaupo na as a king. So, sa madaling salita po, ito na yung naging tradition nila noon pag ikaw ay royalty, you wanted marry the royalty. Kaya 'di ba may mga bansa na ganun po ang nila. So, it is not ideal naman sa mata ng Panginoon kasi wala naman, ba't kailangan niyang makipag-appear sa alliance ng Paraon? Kasi alam niyo po kung mapapansin niyo ang kanyang tatay na si David, na po, hindi naman masama sa Moses law, sa law of Moses na magpakasal sila, 'di ba?
Kaya lang po, ang sabi kasi ng Panginoon, ano po, kung hindi nila maidadala sa kanilang pananampalataya yung babae, 'di ba? Maaaring yun magdala ng disaster sa kanila. Amen. At yun po ang kaibahan ni David kay Solomon. Na po, si David kasi lahat ng napangasawa niya po nadala niya sa Panginoon. Amen. Naging lingkod po ng Diyos ang lahat na napangasawa ni David. No, never siyang pinahamak ng kanyang mga naging asawa. Na po, at yun ang hindi nagawa ni Solomon. Na po, kumpara, yun yung kaibahan nilang dalawa, na po, ng kanyang tatay. At makikita nyo na ito yung desisyon ni Solomon, nasa verse 1 pa lang po tayo, no, para malinaw lang po sa bawat isa kasi nag-aaral po tayo ng salita ng Diyos, no po. Alam kong marami nang nakakaalam ng kwentong ito, no, pero nakakatutok tayo sa pagiging ma-wisdom ni Solomon. Pero before God give wisdom to Solomon, ito po yung history ni Solomon. Hindi naging mabuti ang kaniyang desisyon na magpakasal po sa anak ng paraon. At malalaman niyan, makikita niyo sa Nehemiah 13:25 hanggang 27, nagalit dito si Nehemiah. No? Si Nehemiah, sabi niya po dito, no, sa English, sabi niya, I contented with them, cursed them, struck some of the fold out of the hair, and made swear to God, saying, You shall not give your daughter as wives to their son, nor their daughter for their son, or yourself. Did not Solomon, king, sabi niya po dito, nawala. Did not Solomon, king of Israel, sin by this thing? Yet among many nations there was no king like him, who was beloved of God, of his God, and God made him king over all Israel. Nevertheless, pagan woman caused even him to sin. Should we then hear of your doing all this great evil, transgression against our God by marrying pagan woman? Like I said, sa Nehemiah, galit dito si Nehemiah nung sinasabi niya yung history about si Solomon. Nakita niyo ba yung halimbawa ng isang king na sinasabi niyang mahal niya ang kanyang Diyos, pero nagpakasal siya sa mga babae, 'di ba? Sa babae na sumasamba sa Diyos-Diyosan. Decision na hindi pinag-isipan. Decision na kayo po ba naranasan nyo mag-decision ngayon? Na akala nyo okay lang, and then at the end of the day, pinagsisihan mo. Dahil ito, maaring okay sa simula, pero at the end, ng kalagitnaan ng kwento ni Solomon, ito po ang nagpahamak sa kanya. Kaya minsan, kapag hindi ginagamit ang wisdom, discernment natin, tayo po ay napapahamak sa pagbigla-bigla nating desisyon. Amen? At yun po, ang simula ng maling desisyon po, actually ni Solomon. Sa verse 1 pa lang po tayo. So, according to that, sinabi doon na mahal nga niya ang Diyos. Amen? At nakita natin na nag-alay po siya, ng offering sa Panginoon, doon po sa higher place, yung great high place na tinatawag. When Solomon was at the Gibeon, which was considered the great high place, God appeared to him in the dream. So makikita natin doon, na nag-sacrifice siya, nag-offered po siya sa tabernacle, nag-offer po siya sa Panginoon. Amen? Pero doon po sa higher place na tinatawag nila, kasi kung nakita niyo po sa verse 1, hindi pa nga po kasi tapos yung bahay ng Panginoon. So makikita natin doon na andun yung kanyang dedication sa pag-aalay po. Dahil yun naman ang tradisyon po, na simula pa noon na ginagawa nila. So makikita nyo po, simula sa kay Joshua na pinag-aralan natin, di ba? Yung Art of Covenant, yung art ng Panginoon, si Joshua, binrot niya yung art sa tabernacle sa Shiloh. Makikita natin yun sa Joshua 18, di ba? Tapos, nung days ni Eli, yung art po, di ba, na-capture ng tabernacle,
no? Na-wreck nila yon sa 1 Samuel 4. 'Di ba? Then, the ark came back to Kiryat and Jearim sa Samuel 7. Tapos, si Saul, 'di ba, ni-restore niya po yung tabernacle at Nob, 'di ba, sa Samuel 21. Tapos, minob nila yung tabernacle to Gibeon. Na po, sa 1 Chronicles 16, 39-40. And then, David brought the ark to Jerusalem. Binalik po, di ba, ni Tatay David ang ark sa Jerusalem and built a temporary tent for it. Naglagay siya ng temporary tent at makikita niyo yan sa 2 Samuel 6:17. Na po? Kaya wala doon sa Gibeon, no? Na ang Ark of Covenant nasa Jerusalem. No po? So, pero nakasanayan nila dahil nandoon po dahil in-acknowledge nila that is Gibeon is pinaka city po nila yon, no? Doon sila yun yung great high place, pinakamataas na place, na po, na pinapaniwalaan nila, 'di ba? Alam niyo yung mahilig si Lord sa matataas na lugar. Ano po? So, there are several reasons po to explain why David did not bring the tabernacle from Gibeon, pero pinanatili niya sa Jerusalem, 'di ba? Kasi pwede naman yung idala sa Gibeon, pero inano niya sa Jerusalem na doon lang ang tahanan ng Panginoon. No po? He might believe na yun po ay para sa people niya. 'Di ba? Yun ay talagang yun yung passion and vision po sa temple na wanted i-build pa na hindi pa natatayo. At hangga't hindi natatayo, hindi yun pinahintulutan ni David na papunta sa Gibeon ang Ark of Covenant. No po? So, makikita niyo sa 5:9, nung nag-offer nga po siya, and then God's appear. No po? Nag-appear po ang Panginoon sa kanyang panaginip. So, nung nag-decision siya, napakasalan po ang anak ng Egyptian, ng Paraon, ng King of Paraon, no? Wala pang wisdom wala pang ganun kalawak na wisdom si Solomon. Ito pa lang po yung encounter niya, yung first encounter niya sa Panginoon. Ano po? Na makikita niyo doon that God appear in his dream. Na po? Ano daw sabi ni Lord? Ask what I shall give you. Sabihin mo sa akin kung ano yung gusto mong ibigay ko sa'yo. Na po? Parang ito yung pakikipag-usap ng Lord na kahit anong hingin mo, ibibigay ko sa'yo. Hindi dahil nag-sacrifice siya ng 1,000 na animals. Na po? It was because his heart was surrender to God. Kasi sinabi doon, mahal niya ang Panginoon. Di ba? Nakita natin. And God wanted to work something to Solomon. No, gusto ni Lord kasangkapanin at gamitin si Solomon kasi siya ang nakaupo ngayon. No po? At yun yung respond ng Panginoon. As Solomon offer him, nakita niya yung puso ni Solomon na nag-offer sa kanya, hindi talaga siya nangihinayang. Kasi biruin nyo, 1,000 na animal, pinatay niya para sa Panginoon. No po, tayo nga, isang kambing lang, pang birthday pa niyan, hindi pa yan maihanda, no po? Pero siya, hindi niya po pinanghinayangan yon. No, yun yung pag-ibig niya. Ganun siya mag-surrender sa Panginoon, even his resources. No po? So, makikita niyo doon kung paano nag-respond ang Panginoon sa ginawa po ng Panginoon sa kanya. No po? At makikita niyo doon what he does, kung anong ginawa niya. No po? At first, sinabi ng Panginoon sa kanya, anong gusto mong ibigay ko sa'yo? Diba? Tapos, dahil na-please po ang Panginoon sa ginawa niya. Kung mapapansin nyo, hindi, ang sabi niya, ang unang ginawa ni Solomon, kung babasahin niyo po yung binasa ni Ate Shirley kanina, in-acknowledge niya si Lord. Andun yung kanyang pagpapasalamat. Nung nag-appear sa kanya, yung visitation ng Panginoon sa kanyang panaginip, isa to sa remarkable na istorya sa Bible, at tinanong siya ng Panginoon, what shall I give you? Ito yung parang sinasabi ng Lord, kahit anong hingin mo, ibibigay ko sa'yo. Kaya dito, makikita ninyo na ang sabi niya, you have shown great mercy. Ganun niya sinimulan yung kanyang approach sa Diyos. Kaya alam niyo napakahalaga ng approaching kapag ikaw ay nananalangin sa Panginoon. Hindi laging hingi ng hingi. Yung i-acknowledge mo yung kabutihan niya, in-identify niya yung goodness and mercy ng Panginoon sa buhay ng kanyang tatay.
Na po, kumbaga, una sa lahat, nag-thanksgiving siya eh. Nagpasalamat siya eh, Lord, di ba? At nagpapasalamat ako sa great mercy na binigay mo sa tatay ko nung nakatayo siya bilang bilang lingkod mo. 'Di ba? Ganun yung sinasabi niya eh. Ganun yung inaano niya. At alam ko na ikaw ang pumili sa aking tatay, 'di ba? To serve you. At pinili mo at nagkaroon siya ng isang anak na ako, 'di ba? Na ngayon, 'di ba? Yung tatay ko lumakad sa truth in righteousness, sabi niya. At inalay niya yung kanyang puso sa iyo. At ngayon, tinutuloy-tuloy mo yung iyong kindness, yung iyong kabutihan, Panginoon. 'Di ba? Dahil sa akin ngayon na nakaupo sa trono na to, 'di ba? In this day, sabi niya, now, oh my God, sabi niya, you have made your servant king instead of my father, David. But I am a little child, no? Pagkatapos niyang inacknowledge yung power ng God, pagkatapos niyang inacknowledge yung mga ginawa ng Diyos, nag-thanksgiving siya sa lahat ng ginawa ng kanyang Panginoon sa tatay niya nung namamahala. Ano po? At nagpapasalamat siya dahil sa'yo, kaya nandito din ako. Dahil sa katapatan mo sa tatay ko, andito ako sa harapan mo. But I was a child. Sabi niya, I was a little child. Sabi niya, no, hindi dahil sa edad niya. Alam niyo po yung great humility na pinakita ni Solomon. Na po, but I am a little child. I don't know how to go out and come in. Diba? Hindi ko alam kung paano lumabas at pumasok. And your servant, sabi niya sa sarili niya, I am your servant. And your servant in the midst of your people. Hindi niya sinabing aking people. In-acknowledge niya as your people, Father. Diba? Hindi ko to people. People mo to. Diba? Diba? Yun yung sinabi niya. Yun yung sinabi niya. I'm just your servant, Panginoon. Inupo mo ako dito, sabi niya, para mamahala sa people mo that you have chosen. Diba? A great people. Diba? Numerous to be numbered or counted. Amen? Sabi niya doon. Kaya, makikita mo dito, no? Andun yung humility niya na ako ay servant mo lang, pero since inupo mo ako dito, Panginoon, 'di ba? Para mag-serve sa mga tao mo, hindi ko tao, 'di ba? 'Di ba? Tulungan mo ako, 'di ba? Give to your servant an understanding heart to judge. 'Di ba? Kasi alam niya na marami siyang pamumuno ang mga tao at yun din ang paalala sa kanya ng tatay niya. Amen? Kaya ang hiningi niya, give me the understanding heart to judge your people. Your people. Na po, ine-emphasize ko. Hindi siya nanghihingi ng selfish na paghingi sa Panginoon, kundi para mag-serve sa people niya. Sabi niya, that I may discern, 'di ba? Para ma-discern ko between good and evil, 'di ba? Para ma-discern ko po yung tama at masama. 'Di ba? Yung mali at masama. For who is able to judge the great people of yours. Pakimute nga po, Ate Brenda. Salamat po. Ayan. So, makikita nyo po doon, ano? Diba, na bigyan nyo po ako ng understanding. Yun yung wisdom na hinihingi niya. Amen? And discernment. Nakapaloob po yun sa wisdom. Kasi kung puro wisdom ka lang, yes, alam mo nga ang wisdom, pero wala ka namang understanding sa wisdom. Kaya nga pag nagpe-pray tayo, we pray for wisdom. Tatlo din po ang ipe-pray nyo. Wisdom, knowledge, and understanding. Hindi pwedeng may wisdom ka, wala kang understanding. Hindi pwedeng ganun. No, hindi ka pwedeng puro wisdom, pero wala kang understanding. Hindi naman pwedeng may knowledge ka, pero wala kang wisdom. Amen? Sama-sama po yung tatlo na yon. Dahil sabi nga, people of God perish because of lack of understanding. Hindi pwedeng puro wisdom lang po. Amen? Hindi rin pwedeng puro knowledge lang. Kailangan laging may understanding para maintindihan po natin ang mabuti at mali sa mata ng Panginoon. No, at yun ang hiningi ni Solomon. Yung understanding heart to judge people. Amen? Kasi he is a king. No? Hindi pa dumarating, hinihiling niya na dahil he is a king. Darating ang pagkakataon, alam niya na mag-judge siya.
alam niya, no? Sinasabi ng mga tao, we don't have right to judge people. Pero kapag nasa katayuan ka ng pagiging king, you need to judge righteousness. Merong righteousness judgment po. Nasa John 7:14 po yan, kung di ako nagkakamali, no? Yes, hindi tayo magja-judge ng kapwa natin, pero may right judgment. Kaya nga may pagtutuwid tayo, may mga mentor natin, tinutuwid tayo. Di ba? Kasi may right judgment. Hindi ka pwedeng pabayaan, no? Na nagkakamali ka lang, nakikita ka ng mali. Di ba? Sila yung pinagkalooban ng wisdom. Papabayaan ka ba nilang magkamali na magkamali? No, of course not. Amen? So, yun po yung hiningi niya. And then after that, makikita nyo doon, nag-thanksgiving siya, in-acknowledge niya ang Panginoon, in-identify niya yung mercy and kabutihan ng Panginoon sa kanyang Father, as he acknowledge him, di ba? Nakita niyo yung humility, di ba po, humility ni Solomon as he asked the Lord to be wise, Kasi sinabi rin niya ni Isaiah, ang pagiging isang humble ng isang at pagsunod sa command ng Panginoon, yun ang magtataas sa'yo. Sa Isaiah 66:2, makikita niyo yan. Isaiah also told us na maging humble tayo sa harap ng Panginoon. At his request pleases to God, and the God grant him, ginrant siya ng Panginoon na maging wise, na magkaroon ng discerning mind, halos lahat, kahit hindi niya hiningi, dahil sa humility na nakita sa kanya ng Panginoon, he humbly himself before the Lord, and he acknowledged God, He acknowledged God. Tinignan niya yung sarili niya na maliit lang. Hindi ko to kaya kung hindi mo ko tuturuan, kung hindi mo ko bibigyan ng understanding so I can manage and govern, di ba? The nation and your people. Di ba po? Sabi niya. So, show me, Father. Give me, Father, so I can do the right decision and evil to your people. Amen? Kaya, doon po makikita niyo, Sabi niya, since hindi siya nag-ask, since hindi siya nag-ask ng money and honor, or patayin ko yung mga kaaway mo, sabi ng Panginoon sa kanya, God promised him that Solomon, bibigyan niya ng long life si Solomon, pero meron pong if sabi ng Lord, he kept his commandment. Kung ikikip mo ang commandment ko, bibigyan kita ng mahabang buhay, katulad ng pangako ko sa tatay mo. Kaya tatandaan nyo, minsan kasi nagbabasa tayo ng verse, pinuputol natin. Hindi natin yung sunod, Titingnan nyo po yung pinaka nung verse, na hindi puro blessing. Merong condition yon. Bibigyan ka na mahabang buhay ng Panginoon if, sabi niya, kung susundin mo yung commands ko, sabi ng Panginoon sa kanya, katulad ng tatay mo. Katulad ng pangako ko sa tatay mo. Amen? So, when Solomon wake up, he returned to Jerusalem. Tingnan niyo po, di ba, nag-offer siya sa great higher place, which is the Gibeon. Sa lugar ng Gibeon. Pero nung napanaginipan niya si God, nagpunta siya sa Jerusalem at nag-offer siya doon ng burnt offering and peace offering sa Panginoon. Hindi doon sa higher place. Doon na siya pumunta sa Jerusalem. And he made dati ang pinag-serve niya yung mga tao na nandun, 'di ba? Bali parang dalawang siya sa serve. Dati yung mga taong nandoon sa Gibeon, yung mga Egyptian, mga pagan doon ang inano niya, and then next nagpaluto siya ng offering para sa kanyang mga servant sa Jerusalem. He made the best, sabi niya ganon, for his servant. Na hindi niya ginawa nung una. Amen? So makikita niyo sa verse 16 to 28, dito na yung application. Kaya pala, may reason ng Panginoon kung bakit kinatagpo siya sa panaginip kasi may darating na sitwasyon. God come first, sabi nga God is a God. Hindi siya nahuhuli, hindi siya nauuna. He is a perfect God. Nasa timing ang Panginoon lagi. So, bago pa mangyari itong kanyang pagiging judge dito sa dalawang prostitute. Actually, they are prostitute. Mga bayarang babae. Nauna na ang wisdom na pinagkaloob ng Diyos sa kanya. So, nung nag-uusap yung dalawang babae, one day, the prostitute come to Solomon with dispute. May reklamo sila. They had given birth to the children a few days apart, but one of the babies had died. Namatay po, So, iano ko sila as woman one,
and woman 2 para po hindi tayo malito. So si woman 1, ina-accuse niya si woman 2 na ninakaw yung kanyang child during night, nung gabi na yon. Si woman 1, sinasabi niya po na itong si woman 2 daw ay accidentally rolled over her child and killed him. Namatay, no? Na aksidenteng naikutan, na po nadaganan niya. So si woman 1 said to woman 2 na na yun nga po, naikutan niya kanyang anak kaya namatay. So, when woman 2 realized her son was dead, si woman 2 na-realize na napatay yung kanyang anak and notice na si woman 1 is still sleeping, na po, she swapped, pinagpalit niya po yung children, giving her dead children to woman 1. Binigay niya yung patay sa woman 1 and taking the living child for herself. Amen? So, si woman 2 po, na po, habang ito pinapakinggan ni Solomon, pinapabayaan niya na nagdi-discuss yung dalawa. Na po, pinapabayaan niya, nakikinig siya sa dalawang babae. Na po. So woman 2 denied the accusation. She state that the dead child was the child of woman 1. And now woman 1 was trying to take her child from her out of jealousy. Na po, so, kaya pala yung sinasabi kasi gusto niya makuha yung anak ni woman 2. Amen? So, Solomon proposed a solution would cut the child head. No, yun yung pinaka-solusyon na binigay po ni Solomon. Na po o sige, sabi niya ganun. Pagkatapos siyang pakinggan yung kwento ng dalawa, ano po, kaya dito makikita niyo po yung selfishness ng isang babae. Na pag nagkaroon ka ng selfishness sa buhay mo, hindi ka lang nakakapahamak hindi mo lang sarili mo ang pinapahamak mo kasi this is kumbaga sa hari sila humarap iskandalo, no? Iskandalo. So, maraming tao ang nakikinig, maraming tao nakakakita. Kaya tayo, ikaw at ako, no, kapag nagdi-decision ka ng bagay, amen, na gusto mo makasariling bagay, no po, makasarili. Gusto mo, sinabi doon, kung mababasa nyo, wala silang testigo, no? Dahil prostitute sila, malamang po magkasama sila sa bahay, pero nabanggit doon na walang nakakakita dahil sila lang dalawa ang nandoon, no po? Kaya walang testigo. So, silang dalawa lang ang nandoon po sa harap ng hari. Amen? So, dahil sa ganong sitwasyon, no po, ang wisdom na pumasok sa mind ni Solomon is, yung proposal ng solution niya is to cut the child in half. No po, sa pamamagitan ng sword. At ibigay mo'y kalahati sa woman 1 at ibigay mo'y kalahati sa woman 2. Sabi niya. No? Si Solomon po, actually, hindi naman siya nagpa-plan na gawin to But, napaka-wise lang po ng proposal niya, na po, para makita kung paano magre-respond yung dalawang babae. Na po, kasi yun yung magbibigay sa kanya ng idea at knowledge and understanding kung sino ang totoong nanay ng bata. Na po? So, woman 1, ang sabi niya, parang okay sa kanya yung decision na yun ng hari. She thought it was a great plan. Mabuting decision yan. O sige, hatiin niya yung bata. No? Parang walang mind. Kasi selfish nga Diba? Okay lang sa kanya na makapahamak ng ibang tao. Ganon yung mga selfish na tao. Para lang iligtas mo sarili mo kahit makapahamak ka ng ibang tao. At napakapangit pong ugali. Huwag nating tataglayin yun. Sa kwentong ito, no? Dahil selfish ka, akala mo, hindi ka makakapahamak ng ibang tao. Marami kang buhay na nasisira. No, because of your selfishness, greediness. Na po. Even yung buhay ng bata na walang kinalaman, walang kamuwang-muwang papatayin dahil lang sa selfishness mo, dahil sa kapabayaan mo. Diba po? Kaya, ang nangyari po, no, but the woman 2 declared that she wanted the child to be given to woman 1. So, it wouldn't be killed, no? Handa siyang magsakripisyo na okay lang, sige, kuhanin mo na lang yung bata. Huwag niyo lang patayin. Diba? That is the heart of mother. So, this gave Solomon his answer. Okay, sabi niya, woman 2 was the true mother. No? He commanded his servant to give
her the baby. No, yun yung naging dahilan na po kung bakit natuklasan ni Solomon kung sino ang tunay na nanay ng bata, no? Because of the sacrifice na ginawa ng isang babae, because of love. Amen. How did Solomon discover the identity of the mother? No po? He let them talk and engage, no? Pinabayaan niyang mag-usap yung dalawa, but Solomon test them by love. Tinest sila ni Solomon by love. It was a test of love, kung sino ang totoong nagmamahal sa bata. At yun ang nakita niyang respond ng nanay, kaya niya natuntun na yun ang tunay na nanay ng bata. Amen? So, the real mother, di ba po, ito kasi yung ugali ng real mother. The real mother was willing to give up her claim to her son because she loved him and wanted him to live. No? He sacrificed kasi mas gusto niyang mabuhay ang anak niya at siya na lang ang magsakripisyo. No? Mawalan siya ng anak, na po, na kahit alam niyang siya ang tama, na po. Now, ito po yung application natin. Now, it's me and you. Ikaw naman, ano? Ito ay tungkol naman sa'yo at sa akin. Who take the seat into judgment? Sino yung umupo sa judgment mo? Amen? The devil and Jesus come to you and me. Ikaw at ako, no? Natagpuan natin si Jesus with two different story about what is true. Yung identity mo sa harap ng demonyo at identity mo sa harap ng Diyos. How you and I should live. Paano ba tayo mabubuhay? Na po, ito yung application natin sa inaharap ngayon. Paano ka magkakaroon ng magandang wisdom? Kasi yung kwento ni Solomon to have a discernment and wisdom and understanding, it's over. Ito ay tungkol na sa'yo ngayon at sa akin. Amen? How will you discover the truth? Diba? Kung sinasabi sa'yo ng demonyo na maging selfish ka at liar, na magsinungaling ka katulad ng woman 1, who has never done anything for you and me. Yung devil na walang ginawa sa'yo, na kahit ano at walang sinakripisyo para sa'yo. Kanino mo gustong maniwala? O mas gusto mong maniwala kay Jesus who came to the earth and died for you, to save you and me, para iligtas ka at ako. Dahil mahal ka niya at mahal niya ako. Amen? He is willing to give up his right so you and I can live. Yun yung ginawa ni God, di ba? Sinakripisyo niya yung kanyang pagiging anak. Sinakripisyo niya yung pagiging hari niya. Sinakripisyo niya yung kanyang kapangyarihan, nagkatawang tao. Amen? Karapatan. Amen? Para mabuhay ka lang. It is about you now. No? Na nawa po, ikaw at ako magkaroon tayo ng wisdom na laging piliin ng Panginoon. Katulad po ng ginawa ni woman 2. Na po, na willing siyang magsakripisyo, mamatay ang laman, tayo yun ang kailangan natin gawin. At mabuhay ang espiritu sa buhay natin. No? Now, you and I have to make choice. No? Kailangan mong mamili ng choice na po, who is telling the truth? Ang demonyo ba? O si Jesus na nagbigay ng pagmamahal sa'yo? O ang demonyo na wala namang ginawa para sa'yo? Na po? So let's ask wisdom, understanding from the Lord, na po, from the beginning, who love you since you are a sinner. Since we are a sinner. Na yung Diyos na nagmahal sa'yo kahit makasalanan pa tayo. Na po? Kaya ask wisdom with understanding. Hindi lang po puro wisdom. Na po, kaya itong kwento na to, na po, magpahayag sa atin, na po, at i-apply natin right now, na lagi tayong maniwala, hindi sa lie ng kaaway, kundi sa truth na pinatunayan ng Diyos sa'yo at sa akin, simula nung siya ay mamatay sa krus ng Kalbaryo. Dahil sa pag-ibig ng Ama, binigay niya ang kanyang bugtong na anak para ikaw ay tubusin sa kasalanan, bigyan ng buhay na walang hanggan. Purihin po ang Panginoon. That is the higher wisdom ni God the Father to save us. Amen? Nakipag-deal siya sa Son of God and Him as a Father of God. That is very wise.
No? Kung merong pinakamataas na wisdom, wala kang maikukumpara o wala kang maipipintas sa wisdom na ginawa nilang dalawa. Dahil nakipag-deal sila Diyos laban sa Diyos. So, nothing compared to that wisdom. Na po, hindi sa wisdom ni Solomon o na kahit sino sa atin, yung wisdom na ginawa nila, enable for us to lead. Give life, abundant life, rich life, and eternal life with Christ Jesus. Amen. Let's pray. Thank you, Father God, in the mighty name of Jesus, that your word assure us, Panginoon, even the most desperate circumstances, Lord God, that we don't have to be afraid because we have assurance in you, beside you, that you are guarding us, you are guiding in our way, in all our way, Father God. Yet, Lord, we confess, Panginoon, sa lahat ng mga unawareness namin through your presence, Panginoon. And we believe, Lord, that you are always with me and with us, Panginoon, na nagiging witness ka, Panginoon. And whenever we start feel afraid, Lord God, help us to use our wisdom, knowledge, and understanding, Panginoon, from you, Lord God, not our emotion, not our heart, Lord God, but your heart be upon us, Panginoon, and raise us, Lord God, with higher wisdom, and guide us, Panginoon, Lord God, na hindi kami, Panginoon, mahulog sa kasinungalingan, Panginoon, ng kaaway at ng mundong ito, Panginoon. Lord, lagi nawa naming isipin ang mga bagay na kalugot-lugot sa iyo, kapuri-puri, at nakakawaluwalhati sa iyong pangalan, Ama. Salamat po sa katagumpayan ng mensaheng ito at sa wisdom na patuloy mong ipinagkakaloob, Ama. Glory be to God po at maraming salamat po, O Diyos, sa ngalan ng Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen and amen. God bless po and glory to God. Amen. Praise God. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon.